tropical storm na may international name na Danas. Mananatili pa rin ito sa hilagang kanlurang bahagi ng Nodo Luzon o Extreme Nodo Luzon sa loob ng 24 oras. At sa loob ng 24 oras, posible pa itong umabot sa severe tropical storm. Kaya inaasahang tropical cyclone signal number 1 na natili pa rin nakataas sa hilagang bahagi o sa Ilocos Norte o Ilocos Region kasama na ang Babuyan o Batanes Group of Island. Ilang bahagi pa rin sa kanluran ng Luzon ay posible pa rin tayong magkakaroon ng mga biglaang busang ulan bunsod ng nahahatak sa ating habagat. Nalalabi naman sa katamtaman at ilan sa lugar sa silangan ay moderate at fairly weather ang panahon. Kalat-kalat na pag-ulan o isolated rain showers naman ang iiral, bunsod pa rin na may umiiral na mga ilang monsoon trap sa silangan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, July 5, 2025. Ang oras sa ating Boss Mike may umaga ay alas 10:34 na ng umaga. Bagamat hindi tayo masyado inulan sa Metro Manila at ilang karatig ng South Luzon, pero magiging overcasting gloomy pa rin na tuloy-tuloy at hindi mawawala pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa hapon. At dahil sa umiiral nga po, base sa ating Doppler radar na nakikitaan natin dito, kumikilos pahilagang silangan ang daloy ng ating habagat dahil sa nahahatak nitong si international name o binigay na sa international name na Danas. So yan, at dahil nga po sa mas malakas na ito na bagyo na nasa under tropical storm category na siya, sa 1 minute average ay makikitaan na yung dalang water vapor ay nagpapaulan ngayon sa iba't ibang bahagi sa kanluran ng Nodo Luzon, kabilang na ang Central Luzon at dyan sa may bandang Zambales at ilang bahagi sa may bandang Northwestern Luzon, kabilang na ang Ilocos Region area. So maaaring madamay na rin ang ilang bahagi ng Cagayan at Batanes Group of Island. Makikita dito ang lightning strike sa aking lightning detection system na may 107 lightning strikes as of 10:35 AM sa animation. Pero sa real-time na lightning strike monitoring natin, kung double check natin kung 107 din ba ang total lightning strikes, well, nasa total of 119 strokes ito. Antayin natin kung magre-refresh pa ito. At sa inner of 117 lightning strokes. Antayin natin na mag-refresh pa siya. Baka madagdagan yung mga more than 100 minutes ago. So wala na. So nasa 119 po ang ating total lightning strike so far at 117 naman sa inner o yung malapit sa kalupaan. At makikita natin ang mas latest na mga pagkulog at pagkidlat na meron dito sa may bandang Benguet at ilang dito sa may bandang karagatan sa kanluran ng Nodo Luzon. So pinag-iingat po ang kababayan natin. At ingat po dahil inaasahan po na napakamaalon ang karagatan dyan dahil sa pagbugso nga po ng hangin dala ng ating habagat nga po. So the rest naman dito sa may bandang kaluran malapit sa Metro Manila ay mga past 1 hour po or mga more than 1 hour na nagkaroon tayo ng mga pagkulog at pagkidlat. Kabilang na dito sa may bandang Montalban, Rizal, nagkaroon ng pagkulog at pagkidlat din dyan mga 100 minutes ago or mahigit sa 1.5 hour na po kanina. So ingat pa rin sa mga patuloy na mga pagkulog at pagkidlat dahil expected dyan nitong maghapon pa rin despite na overcasting gloomy tayo. At base dito sa ating thunderstorm watch kay o Pag-asa, nakataas ang thunderstorm watch sa may bandang South Luzon. So mostly ang Bicol region ay nakataas pa rin within 12 hours po. Well, patuloy pa rin tayo makakaramdam ng ilang monsoon trap dahil nga po sa may presensya tayo na bagyo sa hilaga. Sa may Mindanao naman, nakataas din ang Misamis Oriental at Davao City na pwede pa rin magkaroon within 12-hour period. So, forecasted lamang ito. Sa NCR, ganun din. Kasama na ang Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna hanggang Cavite. So, nakataas din sa 12-hour ang forecast watch ng thunderstorm nito. Ganon din sa buong Visayas area. So, mula western at eastern part ng Visayas na nakataas po yung forecast niyan. Ayun, no? As of 9:49 AM po na nakataas ito.
So expected ang effectivity o persisting nito, according dito ay 1 to 2 hour daw ang effectivity malapit dyan sa mga lugar ninyo. So ingat po kung sakaling magkaroon kayo ng biglang boost ng ulan, ingat sa posible parihing pagbaha. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, mahangin ngayon. Well, alam na natin dahil meron tayong pag-iral ng habagat kasama na nahahatak ng bagyo. At mostly cloudy ang umiiral ngayon dito sa Caloocan. So makikita natin sa live CCTV, medyo umaraw-araw pero maya-maya nagiging makulimlim na noon. So very gloomy at overcast tayo. Normally yan kapag malakas ang galaw ng ating habagat dahil nahahatak ng isang bagyo o aktibong bagyo ngayon. Makikita sa aking bearing ng wind vane ay southwest o south-southwest ang location ng bugso ng hangin nito. So malinaw lamang ay galing yan sa ating habagat. Pumapalo na sa 48 km o higit pa ang bilis ng hangin dito sa amin sa Caloocan. Nakikita yan at makikita ninyo mula timog kanluran ang galing ng hangin. Yan ay nagkakaroon lamang ng bahagyang enhanced habagat dahil sa nahahatak nitong si Tropical Storm Danas na sa may bandang hilagang bahagi na po ng Luzon. Sa kanluran po yan ha. Sa last temperature na tala na weather station kaninang 6:15 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.6 degrees Celsius. Kapon, almost stationary lamang ang highest air temperature sa amin na nanatiling halos 32.7 degrees Celsius ang aming highest air temperature kahapon nito ng tanghaling tapat at 12:10 PM. Ibig sabihin lamang, almost stationary rin ang heat index sa amin, 44.8 degrees Celsius. So naglalaro lamang sa 44 degrees Celsius ang nagiging pinaka-highest heat index namin sa Caloocan. Kung titingnan naman natin sa heat index forecast, kung may mga ilang bahagi ang tumaas, wala pa tayong latest na heat index pero ang forecast 36 degrees Celsius lamang daw ang inaasahang forecast. Mapapansin dito ay mababa ang forecast sa amin sa Caloocan, so wala tayong magiging problema. Although extreme caution pa rin yan, so huwag pa rin baliwalain. Pero in general, halos mababa ang heat index sa Metro Manila. Sa iba't ibang bahagi naman, tingnan natin kung mataas pa rin sa may bandang Tugigaraw dahil dito medyo umaaraw na rin sa kanila. Mapapansin natin ay mataas ang kanilang heat index, 40 degrees Celsius po, at aabot pa ito sa hanggang 42 degrees Celsius mamayang alas 12 ng tanghali hanggang alauna doon ng hapon. So mukhang magiging maalinsangan kayo dyan at magiging mas mataas ang inyong heat index. Hindi kagaya sa may bandang Lawag, Ilocos Norte, mapapansin natin halos mababa ang inyong heat index dahil nga po ay kayo ay nasa under tropical cyclone wind signal number 1 pa rin. Expected yan dahil nandyan pa rin yung pinaka-outer sauce band ni Danas o formerly Bising. At umaabot pa rin yung outer rain range dyan, yung rain band. Kaya yung buong bahagi ng kaluran ng Luzon, asahan natin na medyo mas maulan yan hanggang sa may bandang Pangasinan. So wala tayong magiging komento dyan. Mapapansin natin mababa rin ang heat index. Bagamat umaabot pa rin sa 39 degrees Celsius, ang heat index sa Pangasinan mamayang alas 12 daw ng tanghali. Well, forecast naman yan. So wala tayong magiging komento so far. Sa bandang Santiago, Isabela naman, well, magiging mainit sa inyo ha. Despite na gloomy rin kahit overcast, aabot pa rin daw hanggang 42 degrees Celsius ngayong umaga, 11 o'clock, all the way hanggang alauna raw ng hapon yan. So medyo mataas ang inyong heat index. Central Luzon, mukhang wala rin tayo magiging komento pero papalo pa rin hanggang 39 degrees Celsius yan ngayong alas 10 ng umaga. Hanggang 40 degrees Celsius, mamayang 11 hanggang alas 12 ng tanghali. So medyo mataas pa rin ng bahagya ang inyong temperatura, probably. Pero magiging manaka-naka o magiging madalas naman kasi ang magiging buhos ng ulan dahil nga po sa umiiral pa rin na outer rain band at may kasama pang habagat. Sa Batangas naman ay inaasahan ng heat index sa inyo. Well, medyo mababa pa rin dahil medyo gloomy pa rin tayo at asahan ang may mga makulimlim tayo na madalas na paligid dahil nga po sa hatak ng ating habagat. Magalaw ang ating habagat sa kanluran kaya madalas magiging mostly cloudy tayo. So medyo mababa, wala rin tayong komento. Bagamat extreme caution pa rin ang aabutin ninyo dyan sa Batangas na hanggang 36 degrees Celsius po mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. Sa bahagi naman ng San Jose Occidental, Mindoro, well, nasa 35 degrees Celsius po ang inyong heat index. Mababa rin pero aabot sa hanggang 37 degrees Celsius.
mamayang alas 12 hanggang alauna ng hapon. So medyo mababa rin, so may mga ina-expect din mga pagkalat-kat na pag-ulan dyan. Just in case, wag na lamang po kayong magbibilad dahil under extreme caution pa rin tayo kahit papaano. Sa may Central Visayas naman, dito, asahan ninyo na mas mainit sa inyo sa Visayas dahil mas fairly weather kayo halos dyan sa Visayas at Mindanao. Sa Cebu ay nasa 43 degrees Celsius ay nasahang danger na heat index sa inyo. Papalo pa yan sa hanggang 44 degrees Celsius ngayong alas 11 hanggang alas alauna ng hapon. So magiging mas maalinsangan kayo dyan sa may bandang Cebu or almost entire ng Visayas. Magkakaroon lamang kayo ng mga kakalat-kat na pag-ulan dyan. Bunsot pa rin ng mga ilang monsoon trough system. Sa bahagi naman ng Davao City sa Mindanao, well, expected din natin na medyo magiging mainit kayo ng bahagya. Papalo ng 36 degrees Celsius po ang inyong temperatura at papalo hanggang 39 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 3 daw ng hapon. So medyo tumataas ang inyong heat index dyan ha. Sa Zamboanga Peninsula naman ay nasa 38 degrees Celsius, so medyo tumataas din ang inyong heat index, so medyo humid kayo dyan malamang at aabot pa ng 39 degrees Celsius yan ngayong 11 hanggang alas 12 ng tanghali. So, makapapansin natin ang bahagi ng Visayas at Mindanao ang may medyo may mas mapatataas na temperatura o heat index. So, wag po masyadong ibibilad na lamang. Since mataas naman din ang forecast na kayo uulanin, so importante ngayon ang payong bukod sa tinding sikat ng araw dyan at sa mga biglaang buhos ng ulan. Kami dito sa bandang Luzon ay makakaranas kami ng mas gloomy na panahon. Hindi masyado sa bandang Visayas at Mindanao. So, yun ang pag-ingatan pa rin natin mga folks. Kung tatabi naman natin sa PH 16 past 24 hours, nangungunang Alabat na may 34.4 degrees Celsius na highest air temperature so far. At sa lowest temperature sa Baguio ay mas malamig sila ngayon dyan, 16.4 degrees Celsius in the past 24 hours ang naging lowest temperature sa bansa. So, mukhang mas malamig-lamig ngayon dyan dahil nga po sa nagkaroon kayo ng pag-ulan pa rin dyan. At sa Inola naman, ang Subic Bay, well, nakaranas sila ng 29 mm. So malamang light drizzle rain ang naranasan nila sa Subic. At kasalukuyan ngayon kami na mayroong 1.8 mm na rain rate na light rain showers po ngayon. So kasalukuyan kaming may kapapasok lamang na buhos ng ulan po ngayon. So ngayon pa lamang kami nagkakaroon ng pag-ulan. Pero kahapon nasa 11.1 mm ang naging total rainfall namin sa Caloocan since kahapon. At sa humidity natin, well, alam na natin, highly concentrated tayo, 85% at tumaas pa ito ng 1% since last hour. So, medyo mahirap pagpatuyo ng sinampay ngayon dito sa parte ng Caloocan. At thunderstormy tayo at 1,007 hectopascals and steady ito since last hour. So, ingat pa rin sa mga pagkulog at pagkidlat. High tide and low tide status, moderate pa lamang tayo o nasa 50-50 na high tide and low tide. So, ang sea level natin yan, tingnan natin, baka mahigit sa 1 meters. Well, kaninang 5:56 AM nung nag-high tide, 0.9 meter o halos 1 meter ang inabot. Pero ngayon ay bumababa na ito, kaya at least mga nasa around 0.7 siguro, 0.6 meters na ito. At inasa natin mga mamayang alas 2 ng hapon, nasa 0.4 meters na lamang ang magiging taas ng sea level. So, walang masyadong problema. Kaya lang, yung alon ng karagatan, lalo na sa kanluran ng Nodo Luzon or almost rest ng kanluran ng bansa natin ha. Kung sisilipin natin sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring for Significant Wave Height, mamaya na natin discuss yan, yung status ng dalawang bagyo. Actually, isang bagyo na lamang ang tinututukan na natin. Yung isa kasi sobrang layo na. So, sa pinaka-significant wave height ngayon ay mataas ang alon, umaabot ng 1.25 to 2.5 meters ang buong bahagi ng northern at northwestern Luzon. So, alam na po natin, ingat po at kung maaari sa mga malilit na mangingisda, refrain po muna sa pangingisda. Pero kung kinakailangan talaga ay magsama na lamang kayo ng medyo malaki-laking bangka para iwas disgrasya na lamang po tayo. And dahil naman sa may bandang silangan ng bansa, umaabot din ng 1.25 lalo na sa Northern Luzon. Pero dito sa may bandang katimugan ng Southeastern Luzon and the rest ay mukhang wala naman tayo magiging problema. So karamihan lamang sa buong bahagi ng Northern Luzon, lalo na sa kanluran ay pag-iingat po ang gagawin natin dahil mataas po ang alon natin na hanggang 2.5 meters ang expectancy na malakas na pag-alon habang nandyan
gumagalaw ang itong bagyo na ito na si Danas o dating si Bising. So mag-iingat po ang lahat. Sa ating almanak naman ay sumikat ang haring araw kaninang 5:31 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:29 PM. At sa ating moonrise and moonset na 72% illuminated na po, waxing gibbous, ay magmo-moonrise pa po ito mamayang 12:14 PM pa po ng tanghali at mamayang hating gabi na po o kinabukasan na ng hating gabi ng 12:13 AM ito lulubog. So kinabukasan na yan mga July 6 na ng 12:13 AM ito lulubog. At sa local weather outlook natin para ngayong weekend, actually nitong Sabado hanggang bukas sa linggo yan, magiging partly cloudy tayo at expected maulan nga po dito sa Metro Manila kasama na dito sa Caloocan. Kasahan ang localized thunderstorms pa rin sa maghapon po bagamat magkakaroon lamang ng very overcast pa rin tayo. So mamaya titigil yan, and then mamaya kukulimlim at uulan, then titigil uli. So very overcast. Bukas ay magiging maulap ang panahon sa maghapon, pero expected pa na ng localized thunderstorms sa buong araw daw. Ang chance na pag-ulan ngayong araw, well, expected, inuulan kami ngayon. So 100% chance at bukas ay nasa around 65% chance na uulanin naman bukas ng linggo. Highest and lowest temperature expected maglalaro 30 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected 26 degrees Celsius. At yung magiging weekdays natin kung darating ito, expect natin na magiging gloomy pa rin ang panahon natin this whole week na darating. Maulan at overcast ang magiging panahon. Sa mga gusto pa rin nagtatanong kung magiging maulan ba ang darating na weekday. So pag-aralan na po sana ng ating mga local government unit kung magsususpend kayo ng klase sa Lunes, lalo na sa bahagi pa rin ng extreme Northern Luzon. Well, pag-aralan pa rin natin dahil mamamalagi pa rin dyan hanggang bukas ng linggo. So pag-aralan po natin maigi kung magsususpend kayo sa Lunes. Tingnan natin kung lalayo na ng husto sa linggo ang bagyong si Danas, or posible pa kasi siya o maaari pa kasi siyang tumungtong ng mga bukas po. So tingnan na lamang natin mga folks. Diretso naman tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po rito ang sentro ni bagyong Danas o dating si Bising. Makikita ang magiging maulap na magpapaulan ngayon sa buong bahagi ng extreme Northern Luzon kasama na ang Batanes Group of Island, Ilocos Region, and the rest ng Kanluran kasama na ang La Union, Benguet, hanggang dyan naman sa bandang Pangasinan at Zambales din. So magpapang-abot din sa Metro Manila ilang bahagi ng outer rain band nito, kasabay na rin ng embedded ng habagat o nahahatak na habagat, kaya asahan ang magiging maulan sa atin sa Kanluran kasama ang Metro Manila at Calabarzon sa Kanluran and the rest ng Kanluran ng Mimaropa. Asahan din ang maulan. Ilang bahagi naman sa may bandang silangan ng Cagayan Valley kasama na ang Ifugao or bandang Cordillera Administrative Region hanggang Isabela. Expected din ang magiging maulan at may mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pag-ulan ang iiral pa rin, kabilang na ang dyan sa may bandang Tugigaraw at ilang bahagi sa Isabela, lalo na sa may bandang Ilagan. And the rest ng Ifugao, pababa ng Nueva Vizcaya hanggang Santa Luzon na po yan, kasama na Tarlac, Nueva Ecija hanggang Angeles, Pampanga, papaba ng Gapan at Bulacan. Expected na magkakaroon pa rin ng mga ilang buhos ng ulan dahil nga po sa nahahatak nga po na habagat na patungo dito sa direksyon ng sentro ni Danas o di dating bagyong Bising. Bagamat gloomy naman ang umiiral mula Metro Manila kasama ng Quezon Province, magiging overcasting gloomy pa rin sa parte pa rin ng Quezon Province mula Aurora Region hanggang Atimonan, Quezon na yan, and the rest ng Southeastern Luzon sa may bandang Bicol Region pa rin mula Camarines Norte at Camarines Sur. Kalat-kalat na magiging pag-ulan, light to some moderate showers po ang medyo iiral yan sa inyo. So makikita naman natin dito at yung heavy rain potential kung magiging mataas ba sa inyo sa kasilangan. Well, isolated lamang ang magiging heavy rain potential. Hindi kagaya sa bahagi nga po ng Cagayan Valley na mataas pa rin ang potential ng heavy rain showers. So magkaroon man ng pag-ulan sa may bandang Bicol Region, mga ilang light to moderate showers ang inaasahan natin. Kabilang na ang Iriga, Catanduanes, Legazpi hanggang Sorsogon na po yan. And the rest ng Southern Luzon, makikita ay kalat-kalat din at maulap ang panahon. Kasama na ang buong Marinduque, Romblon at Masbate area.
Sa kanluran naman ng west portion sa Visayas, kalat-kalat din ng mga ilang light to moderate showers at ilang mga clusterized severe showers, lalo na sa kanlurang bahagi ng Panay Island, mula Aklan, Antique, pababa na yan ng bandang Tobias Sommier o Anii. Expected din ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa bandang Iloilo, kasama na ang isla ng Guimaras. So magdala na lamang ng payong just in case mga folks. Bagamat medyo mas nagiging moderate kayo dyan, lalo na sa silangang bahagi, papasok ng bandang Cebu. Magiging maulap lang kayo, mostly cloudy at all times, kabilang na ang Negros region. So mula Bacolod, kasama na ang buong Negros Occidental at Oriental, lalo na sa may bandang kanluran ng Sipalay, ay expected din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Ganon din sa may bandang Cebu area, bagamat mas nakakaramdam tayo ng medyo moderate pa rin na overcast, halos katulad lang ng Metro Manila. Pero mas mataas ang magiging humid sa inyo o mas mataas ang inyong magiging temperatura dahil halos hindi masyado ramdam sa inyo ang bugso ng habagat. Hindi masyado. Pagdating naman sa may bandang silangan naman, mula bandang Southern Leyte or the rest ng Northern Leyte, mula Ormoc hanggang Tacloban, patawid na ng buong Eastern Samar region. Bagamat overcast and gloomy, expected pa rin ng mga ilang isolated rain showers and localized thunderstorms dahil meron pa rin tayong monsoon trough na umiiral dyan kahit paano. Kaya medyo nagkakaroon pa rin ng water vapor, ayan o, na nahihigop pa kanluran. So, asahan pa rin ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Bagamat mas moderate at mostly fairly weather naman ang ilang bahagi ng Northern Mindanao, pero madalas nag-overcast and gloomy rin tayo dyan. Lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao, bunsin pa rin ng medyo umiiral na manipis na ITZZ. Manipis yung ITZZ masyado. Kasi masyadong nahatak yung ating monsoon trap dito sa itaas. Kaya yung daloy ng ITCC hanggang humihinto lamang siya hanggang dito sa may bandang Palaw. Ganun po yung explanation yan mga folks ha. So mula sa may bandang Eastern Mindanao magiging maulap din kayo pero magiging mas maaraw ang ilan sa inyo dyan lalo na sa Surigao region. Kalat-kalat na mga ilang light to moderate showers ang inaasahan natin sa maghapon, kabilang na ang buong Davao region, Sorsogon area, central ng Mindanao hanggang dyan na yan. Sa bahagi ng Cagayan de Oro, papasok na yan ang bandang Lanao del Norte at Misamis Occidental. Magiging maulap din ang buong Zamboanga Peninsula, so expected din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Rest ng Zamboanga del Norte o Sibugay man yan o Mapa Zamboanga del Sur man yan. Ganon din ang mararamdaman sa Zamboanga City hanggang isla ng Basilan na Tulusulo, so importante pa rin ang payong. Bukod sa magiging sikat ng araw, ay kasama rin ang mga ilang biglaang buhos ng ulan. So, mas moderate ang magiging panahon sa may bandang Visayas at Mindanao. Pero pagdating sa Southern Luzon, pataas, dyan tayo mas makakaramdam ng medyo sama ng panahon, bunsod nga po ng umiiral ng malawakang ulan, lalo na sa kanluran ng Northern Luzon, hanggang sa may bandang kaluran nga po ng Mimaropa. Expected po yan ngayong araw, kabilang na ang Metro Manila. Importante ngayon ang payong dahil asahan ang magkakaroon tayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan pa rin sa maghapon. So, diretso agad tayo sa ating binabantayan na bagyong. Hindi na natin masyado i-discuss itong si 04 dahil napakalayo na yan at nandyan na sa may bandang southeast ng Japan. Itong si Danas, dating bagyong Bising, ay nasa as of tropical storm category na siya, and as of 10:45 AM ang kanyang center air pressure na ngayon ay nasa 991 hectopascals na. Yung 1 minute average wind speed niya ngayon, maximum sustain nito 88 km per hour at bugsong umaabot na ng 114 km per hour. Pero sa ating 10 minute average na sinusunod, nasa tropical storm na rin siya at under 77 km per hour, maximum sustain wind, at bugsong umaabot ng 100 km per hour na. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bagal na 3 km an hour lamang. Kaya inaasahan natin talaga na mananatili itong si Bagyong Danas. At halos mananatili pa rin ito sa may bandang hilagang kanluran ng Luzon or almost sa extreme Northern Luzon. Sa loob ng 24 to 48 hour pa rin. Kung ganyan pa rin kabagal ang magiging kilos niya, halos hindi man lang umabot ng 10 km an hour yung bilis ng movement speed niya. Kapag kaganyan kabagal, asahan natin, tatagal pa talaga yan hanggang 2 araw dito sa extreme Northern Luzon. So, pag nag-iingat pa rin ang mga kababayan natin dyan sa may bandang Ilocos Norte hanggang bandang Zambales pa rin, ay pagka tumagal yan, mas lalo kayong magkakaroon ng malawakang saturation ng pag-ulan
na may mga potential na pagtaas ng inyong mga ilog dyan at potential na pagbaha. So, since expected natin nakataas ang tropical cyclone, signal number 1 pa rin malamang dyan sa buong Ilocos Region at Batanes Group of Island o Babuyan Island. Yan, ito po yung pinaka-circulation niya. Yan, malinaw naman po yung pinaka-sentro niya at napakaganda na yung pinaka-outer outflow at yung kanyang upward low convection. Makikita natin sa mas malinaw na floater RGB yung pinaka-detalye na kung paano ito kumikilos pahilaga. Yan o. So, maari pa itong, o posible pa itong magtumongtong pa ng PAR bukas. O either bukas po yan. Kung hindi man, malamang halos lihis na. So, maaaring hindi talaga natin niro-roll out na potential niya makatungtong pa ito o magre-enter sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Bakit? Kung titingnan natin sa kanyang tropical cyclone track combination, yan, kung susukatin muna natin yung layo niya, kung pagbabasehan natin yung distansya niya muna, kung gaano na sa kalayo dito sa may bandang Northern Luzon, ang magiging reference point pa rin natin ay ang Calayan, Cagayan. So, magiging reference point pa rin natin yung Calayan, Cagayan. Ang layo niya so far as of 10:45 AM nasa layong 436 km west-northwest ng Calayan, Cagayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So masyado na rin siyang malayo dito sa kalupaan ng Northern Luzon. However, yung outer rain trough na lamang niya talaga ang magbubunsod po ng malabakang ulan dyan sa hilagang bahagi ng Luzon. At makikita po natin sa ating tropical cyclone track combination nga po ay inaasahan nga po na mananatili itong tropical storm maghapon, pero expected daw na hanggang bukas, yan, bukas ng gabi, mamayang gabi, yan mamayang gabi na pala, expected na aabot daw ito sa severe tropical storm, ayon yan sa data feed ng Joint Typhoon Weather Center. Pagdating naman kay Pag-asa, ay ina-expect ngayong umaga ay nandito na raw ang location yan. Yan. Si Bising. Pero under tropical storm category pa rin siya. So baka mamayang gabi ay posible pa itong mabot sa severe tropical storm na papalo ng 111 km/h at tugsong 139 km/h. So medyo erratic pa siya kahit papano. Sa ngayon ay tugma naman ang forecast na under tropical storm category na siya. Pero as time goes by na kumikilos ito pahilagan silangan mula mamayang gabi po, na ayon naman sa 1-minute average, papalo pa ito hanggang typhoon category. So malamang sa 10-minute average natin ay severe tropical storm ito. Kasi naka 1-minute average naman kasi yan. So 130 km/h na, typhoon category. Pero kung gagawing 10-minute average, mga severe tropical storm lamang yan sa 10-minute average natin. Then, kikilos ito pa east, northeast o east-northeastward. Pero northeast ito Halos tugmang-tugma na silang pareho ng Joint Typhoon Weather Center at Japan Meteorological Agency at ni Pag-asa na ang magiging forecast track nitong si Danas ay tutungbukin dito sa may bandang boundary na ng PAR. Ayan yung dulo ng PAR. So, napakaalanganin. At inaasang papasok ito ng PAR at babalik sa pangalang Bising. Inaasahan na natin yan mga July 7 or sa Lunes na po yan. Mga bandang Lunes po ng umaga. Kung hindi masyadong bumilis ang kanyang pagkilos, expected Lunes na po ito ng umaga, 8 AM, makakapasok ng Philippine Area of Responsibility for the second time na under severe tropical storm category naman. Pero sa 1-minute average ay nasa typhoon category ito sa 1-minute average. Ito yung 10-minute average niya na nasa severe tropical storm naman. So, kung hindi magbago yung forecast track nito, inaasahan nga po natin sa Lunes, magre-re-entry ito sa PAR. So, sa loob ng 2 araw siguro ay mananatili ito dito sa may bandang northwestern Luzon, itong si Danas. Hanggang sa ito'y kikilos pahilagan silangan at muling tumungtong ng kahit saglitan lamang within siguro mga within 24-hour period, depende sa bilis ng kilos niya sa loob ng ating PAR sa Lunes, and then e-exit din kagad siya kinahapunan siguro o kinabukasan ng madaling araw or kung hindi man bandang 8 o'clock PM. So depende po yan. 8 AM ito papasok ng PAR, and then 8 o before 8 PM siguro makaka-exit naman ito ng PAR
sa Lunes. So, yun po ang ating simplified analysis dito. Dahil posible pa rin magkaroon ng pagbabago dyan sa track na yan, ha. Baka lalong lumis na naman yan. Yan. So, ito ay nasa sa may bandang kaluran na ng Taipei, Taiwan sa Lunes. Pero kung pagbabasa natin ng forecast and symbols ni Danas, kung magiging very erratic pa ba ang kanyang forecast track, yan, makikita natin dito sa pinaka ensemble forecast. Kung mapapansin natin yung ensemble forecast, mukhang masyado na siyang pumipino or mas tumataas na ang accuracy na ito ay kikilos pahilagang silangan. Yan, i-maximum full view natin, makikita po natin halos napakataas na ang kanyang forecast na ito ay kikilos pahilagang silangan at masusunod dito sa forecast track na ito. So, mukhang mataas na ang kanyang probability. Kaya tingnan natin kung magbabago pa yan, ha. So, mataas na yung accuracy niya na ganito ang magiging forecast track o magiging kilos ng bagyo. At inaasahan nga po natin, base dito sa latest forecast track, malamang mga Lunes na ng umaga ay papasok uli ito ng ating Philippine Area of Responsibility. And then, kinahapunan siguro o bago mag 8 PM, depende, ay e-exit kaagad ito ng ating Philippine Area of Responsibility habang nasa kanluran nito ng baybay ng Taipei, Taiwan bilang severe tropical storm or sa 1-minute average as typhoon category naman. So, malinaw yan mga folks, ha, para mas maintindihan ng mga kababayan natin kasi may mga nagpo-post, ang pinopost lang nila yung 1-minute average. Hindi nila binibigyan ng context yung 10-minute average na mas ginagamit natin sa Pilipinas. Kaya kailangan magkaroon tayo ng dalawang comparison pa rin. Yan, gaya ng aking ginagamit, at least meron tayong comparison between 1-minute average at 10-minute average. Sa 1-minute average, naka-category 1 typhoon na siya, pero sa 10-minute average ay nasa severe tropical storm category lamang siya. So, malinaw yan mga folks. Kaya, importante pa rin na suriin natin maigi at wag agad tayo mag-conclude kagad na magiging typhoon kagad ito. Tingnan natin yung consideration dahil ang ating ginagamit sa Pilipinas ay 10-minute average at hindi 1-minute average wind speed. Yun, malinaw po yan mga folks, ha. So, hopefully, kung hindi magbabago yung forecast track na yan, ganyan na po ang magiging forecast track niyan. At na-post na natin sa Facebook page yung most recent na post natin. So, double check na lamang sa inyong mga Facebook page. Yan. Itong ating experimental track ay halos perfect na siya at nilalaro-laro ko na lamang yung kanyang error. So far, stable naman siya, hindi na siya nagpa-purge kusa kahit aktibo pa yung bagyo. Kasi minsan kusa siyang nagpa-purge kahit na aktibo pa yung bagyo, which is mali yun. So, importante kasi po itong mga tail track na ito para mas nalalaman natin yung pinaka-eksakto talaga ng galaw ng bagyo na sinusundan ng satellite. Kasi yung makikita natin sa mga tracks ng gaya na lamang ng Joint Typhoon Weather Center at ni Pag-asa, naka-filtered na siya. Sinimplify na yung track niya. So, hindi na siya halos actual. Although maganda rin yan para smooth yung kanyang tail track, pero yung actual kasi niya, kung titingnan natin, ay napakadami pa pala niyang nagiging galaw. So, importante po, kaya ginagawa natin na halos perfect yung tail track na yan. Importante din po na nalalaman ko per ora yung detalye niya. Ayan, importante din kasi yan. Para eksakto natin nalalaman kung anong oras talaga siya exit ng PAR at pumapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Mahirap kung huhulaan natin o yung aabangan pa natin sa actual satellite imagery. Kasi lalo na kung walang mata yung bagyo, mas mahirap natin ma-determine kung ito'y nasa loob na o nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So kung gagamit tayo ng tail track, gaya nitong ginagawa ko, mas accurate nating nalalaman talaga kung anong oras. So yun po, ang malinaw dyan mga folks. Sa pinaka-spaghettios model charts naman, makikita natin dito within 24 hour pa rin ay posible pa nga itong aabot sa severe tropical storm. So tugma naman sa nagiging forecast ng Joint Typhoon Weather Centers at ni Pag-asa. Yan. So, ayan na nakalagay 1. So, 1 day po yan or within 24-hour period po yan ngayong araw. So, posible pa yan or within 24 mula ngayong umaga hanggang bukas na madaling araw yan. Next day. So, basta within 24-hour po yan, ay posible pa talaga siyang aabot o ine-expect aabot pa siya sa severe tropical storm category. So, mukhang mas malakas na siya na bagyo.
So mukhang ito na yung magiging kauna-unahang mas malakas na bagyo na posible pang makapasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa Lunes. Kung hindi magbabago yung forecast track sa susunod na 6-hour to 12-hour period po. Sa ngayon, ito kasi yung nakikita natin na presentation ng extended forecast niya o yung kanyang pinaka-intensity forecast ngayon umaga. Yan. So malinaw yan mga folks. And then in 2 days, ina-expect na papalo ito o mananatili ito as severe tropical storm, at so far wala naman tayong nakikitaan na ito'y aabot ng typhoon category. Hindi pa siya tumutungtong ng typhoon category. So siguro yung blue na ito yung forecast ni Joint Typhoon Weather Center o yung 1-minute average niya, kaya napaka robust ng kanyang intensity forecast. Hindi kagaya ng rest ng mga forecast sa ibaba, ay hanggang severe tropical storm lang ang ipinapakita dito. So mas mataas yung probability na hanggang severe tropical storm lang ang aabutin ng lakas nitong si Danas. Yan. So yun lamang po pinaka-analysis natin ngayon, at sa ibang bansa naman ay meron ding dalawang bagyo o aktibong low pressure area na binabantayan. So mukhang mabagyo ngayon ang buwan natin. Mapa Eastern o Western naman, mapa Eastern o Western Pacific pa yan. Mayroon tayong binabantayang aktibong mga low pressure area at mga bagyo. So tingnan naman natin ang tropical cyclone assessment monitoring natin kung meron bang posibleng sumunod kila Danas at 04. Base kay GFS, mukhang meron na namang bubuntot dito na panibagong low pressure area na manggagaling sa Guam. Pero sama-sabay siya sa pinaka monsoon trough o tropical wave. So parang tropical wave lamang ito. Yan. Pero nandito yan sa may bandang Northern Mariana Islands mabubuo. So tingnan po natin, dahil napaka-erratic pa nung ipinapakita nito, nasasabay sa pinaka tropical wave. And so far dito sa may bandang silangan ay mataas lamang ang Coriolis circulation na. So napaka-active na ng ating intertropical convergence zone. At kay NABGEM naman ay after kay 04 at Bising, so far walang nakikitaan kay NABGEM na panibagong low pressure area so far, pero napakalawak na o malawak yung tropical wave sa silangan dagat Pasipiko natin. So masyado nang agresibo yung ating ITCZ lane. Kay ECMWF naman, makikitaan natin na after 04, mukhang meron nga na isang bagong tropical wave dito sa may bandang Northern Mariana Islands na mabubuo. Ayan, popost natin. Previous natin, ayan, 1,004 hectopascals. Pero manggagaling na naman ito sa bandang Guam or Northern Mariana Islands. At pahilaga rin ang kilos niya. So medyo sinaswerte na naman tayo sa Pilipinas na halos hindi na naman tayo tatamaan ng direkta ng bagyo. So tuloy-tuloy yan. Pero malinaw dito, by July 7, so sa Lunes, ay mukhang meron tayong mamamataan na bagong low pressure area sa Lunes. Well, tingnan po natin kung mangyayari yan, since extended forecast pa lamang po ito, na tugma naman sa ipinapakita ng GFS, except NABGEM. Kay Japan Meteorological Agency, through Global Spectral Model, mukhang meron din. Ayan, so mukhang meron na naman tayong babantayan na panibagong bagyo na naman. Under tropical wave pa lamang ang formation niya sa Northern Mariana Islands. Ayan, after ni 04, ito na si 04 So makikita natin meron na namang panibagong tropical wave dito, pero halos malayo naman ito sa bansa. So kung magiging aktibong low pressure man ito, medyo safe pa rin tayo sa bansa. Depende na lamang kung maaga itong lumakas, posible pa rin mahatak ang ating habagat na magpapaulan sa extreme Northern Luzon kasama ang Metro Manila at Southern Luzon naman yan. Malalaman natin yan this coming week sa Lunes o Martes, depende. Obserbahan na lamang po natin yan mga folks. Dahil mukhang nagkakatugma maging si ECMWF. So highly positive chance na posibleng mayroon tayong susunod na tropical wave o low pressure area na babantayan nitong darating na linggo. So abang-abang na lamang sa magiging update natin mga folks. At mula sa mean sea level pressure, kung titingnan natin, disregard na natin yan si Bagyong Bising, yung dalawang bagyo na yan, since makikita naman natin ay palayo na yung dalawang ito. Ang magiging concern lang natin, itong panibago na namang tropical wave na mamamataan natin sa may bandang Northern Mariana Islands. Kakaroon na naman siya ng panibagong circulation.
Bagamat hindi pa totally eluded o yung kanyang upward low convection, hindi pa masyado pulido dahil malakas pa rin po yung shear line nito dito o yung pinaka vertical wind shear dito sa kanya. Kaya medyo napipiga pa siya. Malakas kasi ang hangin dito sa may bandang West Pacific natin o Mid Pacific. Kaya medyo napipiga siya. So obserbahan natin yan sa mga susunod pang mga araw mga folks ha. Pero mukhang mataas ang positivity na magkakaroon tayo ng panibagong tropical wave na babantayan. Mula naman sa ating West Pacific Basin ay medyo very favorable ang paligid ng ating dagat Pasipiko. So agresibo ngayon ang ating intertropical convergence zone. Although yung posibleng susunod hindi pa masyado kapansin-pansin dito sa Northern Mariana Islands. Although medyo nagkakaroon na siya ng possibility na convergence. Nasaan the possibility of convergence na po yung bandang Mariana o Guam. So babantayin natin yan this coming weekdays na darating. Malalaman natin yan kung tataas ang probability of development. So sa ngayon after nitong si 04 at si Bagyong Bising at makalabas ng PAR this coming Monday just in case ay mukhang meron tayong bago nga pong babantayan. At sa ngayon napakahilaw pa ng forecast na ito. Kaya lang, malinaw lang ang ipinapakita ni ECMWF nga na mukhang meron tayong susunod na low pressure area na babantayin this coming week po. So, medyo paghandain pa rin natin at babantayin natin maigi to at mag-update tayo mga folks. Sa Ulot Lindol naman, well, medyo merong teleseismic na pagyanig ang na-detect kaninang alas 5 ng madaling araw, mga 5:37 ng madaling araw kanina. Tingnan natin kung ito ay sa loob ng bansa. Pero mula sa data feed ni PBOX ay wala naman tayong magnitude 4 plus na naitala. So tingnan natin kung saan yan. Bakit meron tayong nadedetect na teleseismic earthquake. Kung titingnan natin dito sa ating International Seismic Monitoring Network map, ang mas malalakas na nadedetect lamang ay dito sa may bandang Ryukyu Islands pa rin. Yan o, may mga sunod-sunod na mga pagyanig dyan. Baka may tuloy-tuloy o mayroong volcanic earthquake siguro dyan. Tuloy-tuloy pa rin ang mga pagyanig dyan sa may bandang Ryukyu Islands. Sa Pilipinas, so far, mukhang wala naman na medyo malakas-lakas na pagyanig. Or unless dinigrade dyan mula kaninang alas 5. Kasi kung titingnan natin, kung pagbabasahin natin ng alas 5 ng umaga, 5:20 na sa Ryukyu Islands nga siya galing. Ayan po. So malinaw lamang yung earthquake nito, yung teleseismic na nadetect kaninang alas 5 sa amin sa Caloocan ay galing yan sa Ryukyu Islands, Japan. Magnitude 5.4 po ito at napakababaw ng kanyang epicentral depth of 10 kilometers lamang. Naganap ito oras sa Pilipinas, 5:29 AM po yan. So dito delay siya, may mga 5:33 o 5:32 AM. So may delay siya. So siyempre napakalayo naman kasi niyan. Magta-travel pa yan hanggang dito sa bandang Luzon. So magkakaroon talaga ng ilang minute delay yan. So normal po yan. Pero malinaw po sa may bandang Ryukyu Islands, Japan pa rin na mayroong malakas-lakas na mga pagyanig. And so far dito sa atin locally, wala pa naman tayo na itala na magnitude 4 pataas so far. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Kung nakakailang total earthquakes na tayo. Nakaka-5 araw na tayo ngayong month of July. So, silipin natin yung total earthquake so far. Yan. Nasa total of 137 earthquake na tayo. 133 dito is magnitude 2.0 pataas. 4 sa magnitude 4.0 at so far wala tayong naitala na magnitude 5.0. So, kukunti pa lamang ito mga folks. Pero sa ating latest na chart ay habang nag-a-update yan, automatic nag-a-update na rin kaagad ang ating annual earthquake frequency. Automatic nag-a-update na rin yan. So, nalalaman na natin kaagad yung mga total earthquakes natin for year 2025. Hindi na natin aantayin na si PBOX yearly para malaman yung total earthquakes for year 2025. Ngayon pa lamang, dynamically, nalalaman na kaagad natin kung ilan ang mga total earthquakes. Kung gaya niya, no? Mula January hanggang July, yung magnitude 1.0, 2,711. Pinakamarami ang magnitude 2.0, 4,538. Magnitude 3, 1,233. Magnitude 4, 239.
Magnitude 5:30 na ang ating magnitude 5. Tatlong magnitude 6 and so far wala pa naman tayong naitala na kahit isang magnitude 7.0 so far. So nasa total of 8,754 ang ating total earthquake so far. Kung i-double check natin ito sa all. Yan. Pero ito naka-filter lang ito between magnitude 2.0 pataas. Ito kasi mula magnitude 1.0 pataas. So, titingnan natin kung tugma naman. 6,013 ang total earthquake. So, tama naman. Kasi ito 8,754. So, minus sa magnitude 1.0. So, minus 2,711. Lumalabas, 6,013 ang ating total earthquakes. Between magnitude 2.0 yan, pataas. Hindi ko isinama rito yung magnitude 1 dahil masyado ng very insignificant para sa inyong lingkod na isama ang magnitude 1. Most probably mga local earthquakes lamang yan. Dito na lamang sa chart natin isinasama yan. Kaya kung gusto niyo malaman kasama ang magnitude 1.0 pataas, dito niyo makikita yan. Ayan, meron tayong 2,711 na magnitude 1.0 pataas mula January hanggang July 2025 na po yan. So, mas kompleto pa rin para sa gustong malaman ang total earthquake. So, kasama ang magnitude 1.0, umaabot tayo sa total of 8,754 total earthquakes na. Yun. So, kung pagbabasa natin yung mga nakaraang taon, since 2018, ay nagkaroon tayo ng pinakamalaki last year na paglindol. Umabot ng 18,000 mahigit ang total earthquake last year. Pinakamaraming naging pagyanig, depende sa kanyang magnitude frequency, ay magnitude 2.0 ang may pinakamaraming na itala. 9,546 total earthquakes yan. Yan. Lahat ng data nito, again, mula yan mismo kay PBOX ha. So, anytime na bago-baguhin man o magkaroon ng degradation, si PBOX automatic nag-update kagad yan sa ating annual earthquake frequency by magnitude. So, yan po yung pinaka-latest natin at mas dynamic na para hindi na natin may namano-mano na iniisa-isa pa natin i-record. At least dito, kusa na niyang kinokolekta at binibilang yung mga pumapasok na bagong earthquakes natin kada buwan at kada araw po. Yan, malinaw yan mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, July 5, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, July 5, 2025. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa pang detalye na gusto malaman na hindi natin na i-report ngayong umaga
sa ating pagre-report, well, asahan lamang na talaga natin ang maulan na panahon ngayong araw, lalo na dito sa parte pa rin ng kanluran ng Luzon, lalo na sa extreme Nodo Luzon, na in-expected pa rin natin na nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Double check natin kung nagtaas na si Pag-asa gamit ang ating weather advisories. Dito niyo malalaman yung mga advisories ni Pag-asa. Lahat yan, galing yan kay Pag-asa dito. So, courtesy kay Pag-asa, yung data niyan, yung credits niyan ay naka-indicate naman kay Pag-asa yan. Ganon din kay Idol Mike. Yan, isinasama ko siya dahil siya ang una ko nakilala na weather vlogger noon, na kaya ako dahil ako naging aking parang nagpapapurso sa akin para gawin ang program na ito, at nag-success naman tayo kahit papano. Yan. Since 2005 pa ata nang makita ko yung webpage nito, kaya naging inspirasyon ko siya, si Sir Mike. Kaya para sa pagkilala ko sa kanya ay nilagay ko o sinasama ko yung kanyang graphical satellite analysis niya. Dahil yung systematic dynamic analysis niya kapag nag-analyze siya ng bagyo, halos kapareho na ngayon sa inyong lingkod. At very systematic at very dynamic ang pag-analyze niya ng weather. Yan. So, kaya nakalagay dyan bilang pagkilala ko sa kanya, dahil sa kanya kasi na-develop at ginanahan ako na magkaroon ng sariling weather monitoring tool at programs. So, makikita ninyo yung pinaka-advisories din ni Pag-asa dito. Yan, lahat ng detalye makikita ninyo dyan. Anong oras at ano yung mga expected conditions. Nilagay din natin yung ating tropical cyclone monitoring dyan. At hopefully, may latest update na si Pag-asa. So far, wala pa. Pero expected tropical cyclone wind signal number 1 na ang nakataas sa extreme Nodo Luzon pa rin. Kabilang na ang Ilocos Norte, yan, hanggang Babuyan Islands po. Expected yan, tropical cyclone wind signal number 1 pa rin na nakataas dyan. At visit lamang din sa ating website sa gustong malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks, mag-iingat pong lahat lalo na sa hilagang bahagi ng Luzon, at magandang araw po sa ating lahat.